Sa Barangay Tayo. Welcome back and maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay sa Barangay Tayo. Alam niyo po, according to the Local Government Code or Republic Act 7160, essentially empowers local authorities to manage and control land use within their jurisdiction. Nabubulol na naman ako. The main goals of a zoning ordinance are to ensure orderly and sustainable development and to protect the health, safety, and welfare of the community. In short, the zoning ordinances is the law that dictates what can be built, where it can be built, and how it must be built in a specific city or municipality. Failure to comply can result in fines, penalties, or the demolition of the non-conforming structure. Alam nyo, Kags Marie, isa sa pinakamahirap na committee sa isang barangay ang zoning and land use. At I had the opportunity noong pong kay Kapitan Cho Villar na ako po'y ginawang chairman ng zoning and land use. At bukod sa napaka-technical, kailangan talaga pag-aralan mo, napakahirap. Sapagkat nung time na yon, yun yung nag-a-apply sa amin kasi sa barangay namin na doon po yung SM Bikutan. Nag-a-apply po sila ng ingress-egress sa Better Living sa aming barangay, Don Bosco. At as chairman, hinarangan ko po yun sapagkat sobrang traffic sa Better Living at gumawa sila sa ibang lugar ng ingress-egress nila. And isa sa mga specific provisions na aking minention ay ang zoning laws ng Parañaque and of course, ang general welfare ng komunidad na pagka tinuloy nila ang ingress-egress nila, magta-traffic sa Better Living, hindi maganda sa mga nakararami. Kasi in your own basic interpretation of zoning and land use, ano ito para sa'yo? Well, actually, dito pumapasok yung mga nag-a-apply ng locational clearance, tama ka? So, ito yung ating pinagbabasehan. Kasi usually, may mga scenarios tayo, lalo na yung mga nag-a-apply for business establishments. Ang nangyayari kasi may mga zoning pa na ang kanila pong classification is residential. Pero yung tinatayo po nilang negosyo ay commercial. So ngayon po, pumapasok si barangay, dyan po sila lumalapit sa inyo, sa mga council po natin, to apply yung locational clearance through the power of the resolution. So ito naman yung usually ginagamit namin, Kags, na isa sa mga reference namin pag gumagawa po kami ng locational clearance. Bago tayo pumunta kay Kapitan Dondon, tignan nyo muna sa inyong mga screens kung saan pumapatak ang residential tsaka commercial zoning and land use. Roll VTR. Okay, thank you very much, Direct Cap. Sa inyo, marami ka na ba na-experience na tungkol dito sa residential, tsaka difference ng residential tsaka commercial use ng inyong barangay? Oh, wala. Actually, yung classification kasi namin residential slash industrial. Kasi noong panahon namin, noong panahon ng bata pa ako, more of industrial sites yung barangay ko eh. Maraming mga factories. Pero ngayon, nire-classify na recently at ginawang residential, commercial, slash, wala na yung industrial, halos wala na. Residential, commercial na. So medyo nauna yung residential kaysa commercial. Ganun yung sa amin. Hindi siya commercial. Hindi talaga siya commercial. So, merong mga bagay na hindi pwedeng tumaas sa ganito, ang yung buildings, yan yung mga bagay na nasa classification na ginawa ng Sangguniang Panlungsod. Hindi naman barangay ang gumagawa niyan Sanggunian Yes. So, yung Sangguniang Panlungsod, dependent lang din tayo kung ano yung... Kung ano yung bababa nila, yun lang ang susundin kung ano natin. yung naaprubahan.
Well, actually, yan talaga yung dapat tinatrabaho ng mga nasa sangguniang panlungsod, no? Pati panlalawigan, yung importansya po ng classification ng zoning. Actually, yung zoning nila mismo, dun sa kanilang nasasakupan, dapat talaga regularly na-visit to kasi dito nagkakaroon ng ayoko pala sabihin, masama pala yun. Ayoko pong ma-quote ako. So, ito, The truth shall set you free. Hindi, ito kasi napaka-importante nito, Kap. We all know that. Na pagdating sa, ito kasi yung one of the governing body kung paano tayo magko-collect ng fees. Yan. Kaya, ito po yung classification is napakahalaga. Saka yun yung, kumbaga, yun yung limit ng barangay to give clearances kapag hindi akma sa zoning. At the same time, yun din ang proteksyon ng barangay. Baka kasi isipin na may yung may mag-aakusa doon sa barangay na pinayagan yung ganito. Ay hindi, kasi may zoning kami, hindi ko pwedeng payagan. Yun yung sinasabi. Yeah. Alam nyo, one of the contending issues sa isang bayan, no, na how much is enough? Kasi lahat ng residential spaces o lahat ng residential areas doon, ginagawa na, nidi-classify into a commercial area. Marami nagre-reklamo na when is enough, how much is enough? Kasi nandyan yung mga sinasabi nga ni Congressman, building permits, mga ganito, mga ganyan. At least siya nagsabi. Oh, pero ang kapalit niyan kasi para sa akin, naging chairman po ako. Yan yung pumapangit yung isang subdivision. Pumapangit Actually, yung image talaga na lahat na lang kinukumpul. Spa, banana queue, lahat nandyan na, tapos construction. Hindi maayos yung pagre-reclassify. Akalain mo, construction area, puro mga, tapos nandito yung spa, nandito yung sa pagkain. Ano ba naman klase yan? May Ang junk pangit shop pa, na. no? May junk shop. May junk shop pa. Oo. So, Kasi the more na lahat mas ba papayagan mataas, natin? The more na mas mataas yung fees, naapektuhan din syempre yung commodities, Nakatira. yung presyo. So ngayon, apektado yung buong community. That's the main reason, kaya sinasabi nga natin na dapat talaga maisaayos yung classification ng zoning. Bigyan kita ng example. Kasi nga yung sa amin, in more of dati industrial, inabutan ko na eh. Okay? Medyo nabago yun, na-reclassify and everything. Pero hindi ko mapaalis yung yung mga nandun na noon. Okay. Di ba? Kasi wala na eh. Nandun na eh. Mapaalis. Pero nire-red flag ko yun. Na kailangan sumunod sila sa lahat ng batas na meron ng Pilipinas. Pagpatungkol sa gusto nila, pag nag-renew sila ng business. Lalo na ngayon, nagkasunog kasi sa barangay namin recently, di ba, nung March. So, medyo magre-renew sila, maghihigpit ako o naghihigpit na ako. May ginawa na akong draft resolution na tungkol sa sa paghihigpit ng barangay council dun sa kanilang yung requirements nila, hindi basta-basta na. I think dito rin pumapasok yung sa bill natin sa Maynilad, sa Meralco. Pagka nasa commercial ka, mas malaki ang Mas malaki babayaran babayaran. mo. Pero pag Yeah. residential, syempre, pang residential. So it's very important talaga na yung identification ng zoning talaga maklasify ng maayos. Yes, and kailangan talaga, ako advocate ako na dapat maganda naman sa mata. At saka yung maluwag sa mga residente. Kasi kung lagay ka ng lagay, payag ka ng payag, hindi naman tayo naninisa, nanuno. Pero kung payag kayo ng payag na kung ano-ano na yung mga businesses, pasikip ng yung subdivision, at yan sa amin nga, yung naging traffic congested na, dapat that has to be taken into consideration. When I was chairman of the zoning, kinalaban ko lahat yan. Wala akong, hindi ko, kinakalaban ko talaga eh. Pero sinasabihan ko yung mga homeowners dahil isa sa mga qualifications ng requirements pala into a certain area, into having a business, yung pirma ng homeowners president, ng board nila, at saka approval ng mga residente. Dapat iniingatan ninyo yung mga pirma ninyo sapagkat gaya nga nung isang nagsasabi na isang punong bayan na sinasabi na dati kaya naman sumama yung itsura ng subdivision na yun dahil nga dumami ang population at the same time maraming business. That is the price of progress. Pero
subjective yun. Sa'yo, that is the price of progress. Progress sa'yo, pero sa aming mga nakatira doon, hindi progress yun dahil sumama ang itsura. At nahirapan kami sa araw-araw naming Example lang pagkakommute. yan. Example lang to. Hindi siya totoo, ha? Okay. Sikap naman, oh. Mamaya sabihin ko, mandaluyong to. Sige. So, ayun. So, it really depends. And hindi pwede kasing sabihin na, na malaki ang nakukubra ng isang bayan at sa mga taxes na nakukuha dyan. Yun nga ang question when is enough enough? Tama. Ayan nga po. So, enough is enough. Kaya doon naman tayo magtungo, mga kabarangay. Patungkol naman sa boundary disputes. Ayan, napakaganda niyan. Ito na, mga kabarangay, babasahin ko po sa inyo, ha? Pagdating po sa proseso ito ng boundary dispute, so, ang proseso ng boundary dispute ay dapat naaayon sa prosesong nakasaad sa Local Government Code. Ang kapangyarihan para mag-settle and mag-declare ay ang sanggunian. Meron namang pagkakataon na nag-uusap muna ang involved na barangay at nagkakasundo sa tamang boundary. Pag meron ng settlement, ay kanila rin po itong ipinararating sa sanggunian na siyang nagsasagawa ng pagdinig, hearing at kaukulang ordinansang nagdedeklara ng tamang boundary. Okay. Kap, may Ito. na-experience na kayo regarding boundary disputes? Tama yung sikap ang itanong mo kasi baka tayong dalawa hindi tayo matapos. Siya nga naman. Hindi, meron- Yung barangay namin ni Kagawad may dispute talaga eh. Kung kanino daw yung SM. Oo. Sa Tama amin po naman kayo. talaga. Nagpupumilit ang kanilang barangay. So may Anyway. boundary dispute kayo? Yes. Yes. Okay na lang yung topic. Pero sa akin pa, sa wala inyo po, akong- Kap, may experience po ba kayo pagdating sa boundary Okay. dispute? Sa Mandaluyong meron. It happens. Yeah. Pero nagkakaroon ng magandang pag-uusap ang parehas po ng barangay pagdating doon sa boundary dispute. May pinagbabasihan po yun. Yung cadastral map o yung political map. So, hindi basta-basta, akin yan Hindi walang ganon. Dating panahon pa ng Kastila, yung mga ganon. Pero ito ngayon, may mga pinagbabasihan na history, na terrain, yung cadastral map, saka yung political map. Tapos, pag nagkaroon ng magandang settlement, katulad sa amin, nagkaroon ng magandang settlement, hindi sa amin, sa Mandaluyong, ina-affirm na ng City Council yon. Kagaya po nung nangyari sa Barangay San Valley tsaka Barangay Better Living, in-affirm ng sangguniang bayan ng Parañaque na SM belongs to Yung sinasabi ko. Sa kanila yun. Barangay Don Bosco. Pero hanggang ngayon po, Yan. mga kabarangay, ay syempre inaapela po yan ng Barangay San Valley because of... Tama. Okay, hindi ko na po yun babanggitin kasi merits na po namin yon. So, sa tama pong pagkakataon, at Dalawang tamang tiga-Parañaque yun nandito sa akin. Nagagawa niya yung SM. Pero alam niya yung boundary disputes kasi sa atin yan, dito sa NCR. Sa probinsya kasi may kakaiba sila eh. Halimbawa, kinain ng barangay yung private property ng isang pribadong tao, citizen. Or yung isang business, nakain yung property ng isang pribadong mamamayan. Or nakain ng konti, 10 meters, yung isang land ng gobyerno. Ganyan sa probinsya eh. So, palagay ko, isa ito sa mga dapat silipin ng ating mambabatas tungkol sa proseso. Kasi iba dito sa NCR, iba rin sa probinsya. Actually, mas technical dun sa probinsya kasi doon, sometimes merong mga tao doon na hindi nila alam masyado ang kanilang karapatan. Nalaland grab talaga ang kanilang mga lupaing minanapa noong sila hindi pa sinisilang. Pero, meron din naman mga technical aspect na Spanish era pa yung sinasabi nating mga hinahawakan nilang mga titulo na hindi na applicable noong nireclassify lahat ng gobyerno ang mga lupain na yon. Kap, napag-usapan natin kanina yan,
Oo nga. Oo nga. May Mahirap, dadagdag no? pa sana ako eh. Kasi yung dispute yung sinasabi niya. Meron rin kasing, aside from that, yung issue rin na pag, for example, may eskwelahan, nasa pagitan ng dalawa. Ngayon, syempre, for example lang, etong A, at itong B, pareho sila nag-aaral dito. Eh ngayon, itong paaralan na to, merong mga benepisyo kasi na binibigay sa mga estudyante. Project. Yes, Oo. yung mga programa, yung pagbibigay ng mga cash assistance and all. Kanino kumukuha? Kanino sila kukuha? Doon sa Kay residence. A or kay B? Yun nga po yung problema. Kasi nga, hindi residente yung nag-aaral na to. Oo nga, no? Okay. So, fair, no? Oh, yan. Nangyari yan sa Makati. Tagig. Right. Oo. Correct. At nangyayari si din po DILG, yan sa... si Benar pang pumunta. It happened. Yes, at Yan. nangyayari din po yan sa Parañaque at sa Muntinlupa. Yes, nangyayari yan. Meron din yata kami nun, San Mandaluyong, doon sa may Annapolis. Basta talaga pag boundary talaga. So, Ayan, tsaka pag yun. may kita, Oh. pinaglalabanan talaga. Yan ang pulot dulo Pero niyan. per barangay, yung sa amin. Oo nga. Pag pinagkagaya na, pinagabutan na, wala na minsan magawa. Yun na talaga yung structure eh. Totoo. Pero hayaan yun, mag-iimbita pa po kami ng expert Ay, mga para pagdating dyan. sa usapin dito. Pagdating, lalo na sa probinsya, naghahanap lang po kami ng magaling na expert na yan para tayo ay maturuan din. Magkaroon tayo ng educational enlightenment. Any last words, Kags Marie and Cap Dondon? Last. Be healthy, be happy mga kabarangay. Wala. Pero ka na? Baka mamaya, maba pa yung pag-uusapan natin. Yes. Oo, daming issue ngayon eh. Anyway, Kaya choose to be healthy and be happy. ayan, maraming salamat. Alam nyo mga kababayan, sinabi nga po natin na hindi matutuloy ang election ngayon, kaya tayo ay nagbabalik aral. Samahan niyo po kami sapagkat paganda ng paganda ang aming po mga nakaline na topics, pinag-aaralan namin at yung mga experience namin na ginagamit namin din eh. At syempre yung mga expertise na mga aming pinagtatanungan at ang aming mga magiging mga guests. Kaya lahat po yan, sana samahan niyo kami, patuloy niyo po kami samahan dito sa Barangay Tayo. Sa barangay